Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa piling ng Panginoon, lamang po tayo ligtas. Amen. Praise God po. Tayo po lahat ay tumayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in you, O God. We thank you, Lord, that in your presence is fullness of joy. In your presence, we are secure. In your presence, O God, we are safe. In times of peril, destruction, sickness, O God, you are God alone, O God. From the beginning and the end, you are our Alpha and Omega. O Lord, we acknowledge that without you, we cannot do anything, O Lord. I pray, O God, that you sanctify us through and through as we study your word, O God. We command all the works of darkness from the north, south, east, west to be deactivated. And the angels of God and thousands of all angels that worship with us, be with us. Holy Spirit, anoint my lips, O God. None of me, more of you. Forgive us our sins. Forgive any thought, wrong word, action that we have done, O God, in the past that will block us from hearing your word, O God. May we submit to your will, Lord. May those who have ears, let them hear from the north, south, east, and west. This I pray in Jesus' name, and God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, Hi! Masarap pong manumbalik. Manumbalik sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang presensya ng Panginoon, hindi lang po nandito. Dapat po paglabas po natin, kahit saan po tayo pumunta, dala po natin ang presensya ng Diyos. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Last week, I was here I was blessed with the word of God shared by Pastor Isaiah, marks of a true disciple. Yan. Sabihin mo sa matabi mo, handa ka na ba magpa-disciple? Handa ka na ba magpa-disiplina? Hindi po ko sa akin. Hindi po kay Pastora Gloria. Hindi po kay Pastor Isaiah. Kami po instrumento lang po ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang magpa-disiplina sa salita ng Diyos? Amen. So yan, inilagay niya na yung yung title ko. Yun, so alam niya na. So ang pangangailangan ng pananambalik. Yan, amen. So it's been a while na I've preached. When was the last time I preached? It was, I think, before my mom was here. Yeah, so nanambalik sa pag-preach sa lugar na ito, pero it does not mean that I am not preaching. Amen po? We are all commanded by the Lord. Sabihin mo, I am commanded by the Lord to preach the gospel in all the ends of the earth. In season and out of season. Sa Tagalog, naatasan ako. Sabihin mo sa sarili mo, hindi lang po si Pastora Bina ang naatasan. Maghayag ng salita ng Diyos. Oo. So, paano po maghahayag? Pag wala pang nagtuturo. Sino po magtuturo? Paano po pag wala na po ako, si Pastor Isaiah? Sino po magtuturo? Sabi mo sa sarili mo, Banal na Espiritu Santo, turuan mo ko na magbasa ng iyong salita. Kasi malapit na po. Sabi mo sa katabi mo, malapit na. So pag hindi po niyo ako nakikita dito, ano po? Sabi mo sa katabi mo, okay lang. Basta po ang presensya ng Panginoon, makita po sa buhay natin. Amen po. Ang presensya po ng Panginoon, hindi po tayo iwan. Amen? So, the title of my sermon is ang pangangailangan ng panunumbalik. So, sa English po is, so since in English po, no,
yung mga viewers po natin sa UK, is the urgent need for restoration. Am I supposed to do this? Yan. The urgent need for restoration. Yan. Tag-ulan na po, no? Amen? So, ano po ba yung mga kailangan na i-restore? Mga kalsada, na flood control. Yan, no? Flood control, no? Oh. Di ba pa? Yung mga nasirang kalsada, ay i-restore. May pag-asa ka ba? May pag-asa ka ba? So ano po ba yung mga kailangan pong i-restore? So there is an urgent need for restoration. Ngayon, restoration po is a very broad and general word. No, hindi lang po siya sa kalsada nag-a-apply. Nag-a-apply din po ito sa ating mga buhay. Amen. Gusto niyo po bang malaman? Amen po. Yung topic po natin, bakit po natin kailangan manumbalik? Hindi ko kasi alam kung ano yung Tagalog na mas akmang translation ng restoration sa Tagalog. No? Kasi yung, manumbalik. Magbalik loob. Pero kasi hindi mo pwedeng sa kalsada, sabihin sa kalsada, "Hoy, kalsada! Magbalik loob ka!" Diba? O si wag, maano tayo dito? Masider-lider. No, salita lang, pag wala po ako dito, nag-worship po ako sa iba, no? So pag nasa CR po ako, no? May nagko-comment kasi pa nagpi-preach eh. So, dapat mag-stick lang po tayo sa purity ng passage. Huwag na po tayo mag-comment ng political kasi pag nagbukas po tayo ng social media, marami na po doon. Amen? So, yung panumbalik, hindi niyo po pwedeng sabihin sa... Yung manumbalik, hindi niyo po pwedeng sabihin sa bagay. Amen? Kasi yung mga tangible things, sometimes, you cannot repair. No? Minsan, there are things that are tangible that can be repaired. But there are things na tangible na hindi mo naman na pag nabasag na eh. Diba? Sa Japan, pag nabasag na yung bowl, diba? Meron silang art nun na they restore it. But it's never the same. Amen? So, in our life, there is an urgent need for restoration. So, I want to ask you, sabihin mo sa katabi mo, is there anything in your life that needs restoration? Meron ba sa buhay mo na kailangan i-restore? Yan. Meron? Parang wala. Parang pag sinabi ng wala, pepe kayo, ha? So ako, like for example, there are so many things in my life that I need to restore. So what are those? Yan. Health, number 1. Yan. Kagaya kanina, nag-testimony si Sister Mary. Yung si Samuel daw, is parating in and out of the hospital. So really need to pray that the Lord will restore him into complete health. Amen? So the other, maybe 2 weeks, I was with my friend. We prayed for somebody who was cancer. No, pag sinabi kasing cancer, critical illness yun, parang mahirap i-restore, di ba? So, is there anything in your life? So, huwag na natin tanongin yung katabi mo. Tanongin mo na lang sa sarili mo. Ano ba yung mga nasa buhay ko na kailangan i-restore? Health, family relationships, finances, o kung meron ka ng lahat doon, sa komunidad mo ba, pwede ka bang participant nun sa pagre-restore para mapaging mabuti yun or sa iyong bansa? So, sa tanong mo sarili mo kung ano yun. Alam mo yun eh, di ba? Kasi hindi na tayo perfect. We live in a fallen world. Amen? So I was talking to my brother-in-law kasi yung sistema ng sanlibutan, fallen world. So huwag mo i-expectin na ang sistema ng sanlibutan, kasi fallen nga eh, di ba? Huwag kang i-expect ng perfect dyan. Kahit ano pa yan, who is the God of this age? Sino ba ang Diyos ng sanlibutan? Si Satan. Amen? So unless a ruler is in the will of God, is godly, huwag ka na mag-expect. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-expect. Yeah?
Kasi may mga tao pakinig ng news, bad news, ganyan, di ba? Na-expect na, ay kasi si ganito, ganyan, 40 cars. Eh si ganito, ganyan. Eh pareho lang naman si ganito. Eh, di ba? Turo ka ng turo. Huwag na tayong lumayo, tumingin muna tayo sa sarili natin. Ilan tayo dito? Palakpakan natin ang Panginoon. So God is concerned about you. Sabi mo, God is concerned about me. God wants to restore me. Ang Panginoong Diyos gusto kong i-restore. No? Talagang walang Tagalog parang restore. No? Kasi I'm going to show you there are different types of restoration. So, amen? So, ano ang inyong mga pangangailangan? So, natanong nyo na yung sa sarili nyo. No, sabihin nyo sa akin, pera. Diba? Oo. Pagka nandito ka, sabi mo, hindi lahat ng tao kailangan ng pera. Diba? Huwag mo sabihin, Christian, ay, hindi mo kailangan ng pera. Diba? Amen. Para makabili ka ng kalusugan mo, kailangan mo rin ng pera. Amen? Amen. Ano ba? Para mabuhay ka sa mundo, pambilin mo ng pagkain, kailangan mo ng pera. Unlike nung araw, hindi mo talaga kailangan ng pera. Nung araw, nagtatanim lang kami sa bakod namin, talbos ng kamote, tapos na. Diba? So, ano nga yung mga pangangailangan? Hindi ko na, alam niya naman yung mga pangangailangan nyo. So, kagalingan ba sa karamdaman? Relasyon sa pamilya? Pera? Oh. Tapos, ano ba ang difference ng restoration at destruction? Doon sa mga nabanggit ko na pangangailangan na yun, no? Nire-restore ba ng Panginoon yung mga pangangailangan mo? Nire-restore ba? Sa pamilya, nung naging Kristiyano ka ba, na-restore ba ang relasyon mo sa pamilya? O lalong gumulo nung naging Kristiyano ka? Ano yan? Balik tayo doon. Sa kagalingan o karamdaman, nung naging Kristiyano ka, mas naging better ba yung kalusugan mo? O naging Kristiyano ka, mas naging worse ang kalusugan mo? Kasi hindi ka Christian. May mga Christian, their God is their stomach. Hello? Diba? O pumupunta ng fellowship, anong pagkain? Doon sa isang fellowship namin sa mayayaman, doon sa high-end, mga busog ka doon. Diba? So, nung may brother ko, kasi he was diagnosed diabetic, mataas yung HbA1c niya. Nag-change siya ng diet niya. Nag-change siya ng diet niya. May kaugnayan ba yun sa ating spiritual na pamumuhay? Yung kinakain natin. Yung iniisip natin, what we put on our mind, what we think about. The Bible says, what we think about, we bring about. Amen? Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, nung natakot sila dahil nagkasala sila, sabi ng Panginoon, where are you? We are here hiding, Lord, because we are ashamed and because we are naked. Diba? Sabi ng Lord, who said you are naked? Kasi pagkatapos nilang nagkasala, diba? O so ngayon, pag may sakit ka, sabihin sa'yo ng doktor, eto ang sakit mo. Tung, 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 tung. Nung naging Kristiyano ka ba? Naging worse ba ang kalusugan mo? Or naging better ang kalusugan mo? So, nung pinag-pray namin na may cancer, I was asked to give my testimony. Kasi ako na-operahan ako malaking tumor ko. Sabi ko, I got the tumor. I was a Christian. Sabi ni Sister Lynn, born again ako. Palagay din ako noon, pero nagkatumor ko. Pero I was still in S. Ano yung S? Sabi mo sa kanila, sin. Sin. So you have to maintain your healing kasi sin will not restore your health.
So, tanong mo sa sarili mo, naging Kristiyana ba ako? Better pa yung health ko? O kinukumpisan mo sa sarili mo, kasi matanda na ako, papunta na talaga ako sa karamdaman ko. So, nung nandun kami sa ospital, kasi pinapapray na namin siya na pinagaling na siya ng Panginoon. Tapos, eto ngayon si sabi niya. Kasi meron pang konti. O, di paglabas nung nagsabi, meron pang konti. Sabi ko, we cancel that word in Jesus' name. Hindi kasi lahat ng naririnig niyo, tanggap. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tanggap ng tanggap. Kaya kami sa Biblia sabi ni Pastor, clean Bible, dirty Christian. Tanggap ka ng tanggap. Sabihin mo lang sa'yo, may sakit ka. Mataas HbA1c mo. Tanggap ka na. Eh bakit nung araw, yung lola ko nga, 100 years old, wala nang ganun eh. O ba't maabot ng 100? Wala naman nagsasabi sa kanya mataas HbA1c niya, mataas ang cholesterol niya, ganito, ganyan, ganon. O ba't umabot ng 100? Eh bakit tayo ngayon, Christian nation? Anong death rate? Tapos major cause of death, hypertension, cancer. O bakit? Christian nation tayo. So ano yung mga pangangailangan nyo? I'm sure kaya kayo nandito. Amen? Kasi you're seeking something that the world cannot give you. Nandito kayo sa church kasi meron kayong hinahanap na hindi mabigay ng mundo. Amen? Amen. So, I am here not to teach you, but I am here to study with you. Amen? Amen? So, are you ready? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So what is it that you need? So, kagalingan, and then, so before kasi you would know what restoration is, you should know what destruction is. Diba? Bago malaman kung ano yung restoration, tingnan mo muna kung anong klaseng devastation ang nangyari. Diba? Diba? Pagka may kalamidad, tinitingnan mo muna nila kung anong gravity ng devastation, ng ruin, ng destruction. Diba? Pagka may bagyo. Oh, ilan ba yung mga nasalanta? Gano'n bang ano yung nasira? Mga pananim. Diba? So, the difference between restoration and destruction. What is the difference? So, destruction is the action or process of causing so much damage to something that it no longer exists or cannot be repaired. So, yung pagkawasak daw ay proseso. Sabi mo, proseso. Hindi ka mawasak-wasak agad. Proseso yan. So kung magkakasakit ka, yung karamdaman mo, proseso. Sabihin mo sa katabi mo, proseso. Nagkasakit ka kasi, proseso. Alam mo pa pareho side ng pamilya ko, diabetic. Tinignan ko ang type ng diet nila. Sino mga diabetic dito? Oh. Sige, huwag na kayo mami. Pero mamaya lumapit kayo sa akin. Sasabihin ko sa inyo yung sikreto para bumaba yung GI nyo. Isang GI, glycemic index. Okay? So, yung distraction sa health. Oh, dahil marami sa health ang problema sa karamdaman. Sa mga nakikinig online. Diba? Proseso yan. You started with not honoring your body. Nag-umpisa ka kasi hindi mo binigyang halaga ang katawan mo. Ang katawan mo ay templo ng banal na spirito. Oh. Imbis na magluto ko ng maayos, pansit, kanton. Pag hindi masarap, magic tara, betchin. Alam niyo ba yun? Sabi ng kapatid ko, pagka lahat ng binibili mo sa grocery, more than 3 elements, puro emulsified dyan, hindi yan natural, it's bad for you. So dapat you have to learn to eat God-made foods. Tsaka you have to listen to your body. Kaya nga, papakita lang yung katawan mo, pagpagod ka, magpahinga ka. Ano sabi salita ng Diyos? 6 days you will work. So yung sa distraction, ano ang
ang proseso, bakit may damage ka financially? Bakit wala kang pera? Wala kang trabaho. Amen? Hindi mo alam purpose mo. Hindi mo alam ang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Kaya hindi ka mag-drive dun sa area kung saan ka tinawag. So, walang blessing. Amen? O kaya tayo mga Kristiyano, allergic sa atin yung iba eh. Kasi sabi natin Kristiyano. O, tapos, si Lord kasi hindi siya, give me Jesus. Lord, pahing kagalingan, Lord! Lord, pahing pera, Lord! Binigyan ka na, lustay ka naman. O kaya binigyan ka ng kagalingan, ilulustay mo rin yung energy mo. Do you know how you have limited time, energy, and resources? Ha? Alam niyo ba kung gaano ka-limited ang time niyo? Sabi, redeem the time, for the days are evil. So, time, your resources, your money. So, pag hindi mo yan ginamit sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, distraction. Amen? Amen. So, yun ang meaning ng distraction. According to the dictionary. So, in your relationships, are your relationship broken or it needs to be repaired? O kanina sabi ko, nung naging Kristiyano ka, mas napabuti ba ang relasyon mo sa pamilya? O di kasi banal ka eh. Kasi pili mo banal ka, Kristiyano ka eh. Diba? So ngayon, condemning ka na ngayon. Diba? Pag nakikita mo yung ganyan mo, ay kasi ikaw ganito ka eh. Ganito yung kasalanan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ka naman ng Holy Spirit. Anong trabaho mo sa pamilya mo? Bilang Kristiyano, what is your duty? Ha? Sinabi bang maging condemn? Diba? The Bible says, for there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. So what is your purpose in your family? Lahat. Pa si Sister Rebecca. Lakpan niya si Sister Rebecca. Alam nga. Halos magkapayag-payag na lakpan niya, di ba? Lahat. Di mo naman kailangan mag-preach eh. Papakita mo lang pag-ibig eh. Mas mataktak ka, mas hindi sila makikinig. Amen? Hindi ka pastor, huwag kang tumaktak. Pero sa totoo lang, dito lang ako tumataktak. Nung nasa bahay ko yung tumaktak, kasi na-try ko na eh. Tried and tested, pag tumaktak ako. Null and void yung pag-ibig mo. Because faith, walking by love. Ang pananampalataya nakukuha sa pag-ibig eh. Kasi God is love. Alam mo yung kapatid ko, bless ako sa family niya eh. Nung dumating, nakita ko yung true meaning of love. Ha? Hello ate, good morning! Ganun sila. They say good morning to each other. Pagising, good morning, tapos they have each other. They command the atmosphere. Sabi mo, command the atmosphere. Mabagal, gising mo, good morning. Diba? Hindi pagising mo, ano ba yung mga plato, yung mga magasin? Wow. Lalayasan ka ng anak mo, diba? Good morning. Tapos they hug each other. Sabi sa akin ng kapatid ko. Sabi ko kasi siya kapatid ko, may mga anak ko hindi ganun. Sabi niya, bakit ate? Nag-good morning ka ba? Hinahag mo ba sila? Aray ko, sapol! Christian ako Pero ang ganda. Bisita ko sila. Nagkamali ako dun sa drainage ko. May nagbara eh. Hindi ko nasabihin kasi yung trabaho pinara ng drainage ko. Naglimas kami dun sa bahay. Hindi sila maarte. Maganda bahay nila. Naglimas yun. Sabi mo sa katabi mo, love is action.
O gusto din, I love you with the love of the Lord. Wow. Ay, yung love, di mo kuha sa pakanta-kanta eh. Amen? Kasi yung San Libutan, tinitingnan tayo. Yung pamilya. Bakit ako sa Bakit? Why? So when you became a Christian, are you better? Did you become better? Or bitter? So yun ang my sister-in-law, kasi first time ko siya nakasama sa bahay. Kasi gulo ng bahay ko eh, kasi ako nanay na, tatay na eh, diba? Nag-iis-is, yung sister-in-law ko, yan ang sexy niya, ha? Naka-outfit siya na pang gym. Tapos sabi ko, uy, ano naman siya? Ate, I'm just helping you play. Hello? Diba? Sabi mo sa katimulab. Yan. That is the mark of a true Christian. Hindi yung alam yung verse. Ako sabi, sa Paul! Wala ko dun eh. Kulang pa ako dun eh. I need to be restored. Sabihin mo sa sarili mo, I need to be restored. Kailangan man ng balik. Amen? Yung pag-ibig. Kasi pag wala ka na mabibigay eh. Amen? That is why we are reading the Word of God. So, palakpakan natin ang Panginoon. Sino kailangan to? Kailangan ko dyan? Okay. So, yun na yun, ha? Are there areas in your life that needs to be restored? Is it still far from destruction or restoration is irreparable? Far from destruction ba? Or wala nang pag-asa? Irreparable ba ang mga relasyon nyo? Ha? Irreparable na mawawasak na talaga? Ba't anong sinabi? Ay, yan, wala tayong pag-asa yan. Sira ulo yan eh. Adik yan eh. Meron bang ganun? Marami. Pero dito na lang. Mag-focus na lang tayo. Ano yung mga pangangailangan nyo? Na sa tingin nyo, mapapunta na kayo dun sa distraction. Tapos irreparable. Tanong nyo yung sarili nyo, tsaka Panginoon, mag-usap kayo, it's between you and God. Wala kang pakialam dun. Kasi ako, pag nasa kwarto ko, sinasabi ko, I focus on me and my relationship with God. Wala kang pakialam kung sinasabi ng iba sa akin. But sometimes, I think about what they say to me, if it's true or not. Tapos I ask God, tama ba yung sinasabi niya sa akin? And then you change. So sabihin mo, irreparable pa ba yung health? Irreparable pa ba yung finances ko? Irreparable pa yung mga relasyon ko? Hindi na ba yan? Irreparable na ba na hanggang ngayon wala akong trabaho? Irreparable na yun ba na... Ano ba yung mga irreparable sa buhay mo? Kasi, sister, nakita ko yan, hindi nadalaw ko yun, nakarata yan eh. Sabi ko, uy, bumangan ka dyan sa pagkaratay mo. Pangalan ni Jesus. Tapos pa siya daw, hindi. Eh, si Pastor Mary Jane masigasig eh. Dalaw ng dalaw eh. Diba? Kasi siya, si Pastor Mary Jane, hindi siya naniniwala na yung katapusan na niya. Diba? Hindi mo siya makakita ng highway eh. Amen? So, praise God, no? Nanambali ka. Pero may ginamit ang Panginoon. Palapakan natin si Pastor Mary Jane. So, corona ngayon. Diba? Yung mission niya yun eh. Kasi kung hindi niya ginawa yun, ngayon, sa buhay niyo, anong mga mission niyo? Na kailangan niyo i-restore. Hindi kayo magagamit eh. Hanggang hindi tama to. Amen? Amen. So next, sumisigaw siya. Also, do you feel there is so much destruction all around you that you need to drown yourself in the illusions of social media? So, minsan kasi maraming ng distraction. Maraming, pag tumingin ka, distraction here, distraction there. Lalo na pag nanginginig nakikinig ka ng news. Kailan mo na nga, pakikinig mo dyan sa hearing ng Senate.
mundo may sistema. Amen? Ang Panginoon, may sistema siya eh. So doon ka mapalay. Hindi doon sa sistema ng sanlibutan. Because the Bible says, do not be conformed to the ways of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Amen? So, do not drown yourself with wrong thoughts. Because there are different kinds of destruction. Do you want to know? Kasi restoration cannot take place. Hindi ka man nung balik hanggang di mo alam kung ano ka na. Parang diagnosis yan ng doktor eh. Hindi ka mabibigyan ng gamot hanggang hindi alam kung ano sakit mo. Ano ba damage? Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4? O ano ka na? Critical? O ano ka na? Si Sabi, tanning. May tanning. Yung may tanning, parang kay tanning yun eh, di ba? Ano ko lang naisip? Yung tanning, parang may tanning, di ba? O ano? Mga relasyon ba may mga taning na? Taning. Lapit ka na, bingo ka na. Ano? May mga ganun ba? Sa health niya ba? O pati yung ano mo, yung sa pera mo, pati yung pera mo, tinataningan mo. Ano? There are different kinds of destruction. Do you wanna know? The first one is spiritual destruction. That is the worst. If you do not know God, you are doomed to eternal damnation. Kaya sinasabi, dam! Dam yun eh, dam. Ano ba yung dam? Lunod? Uti sana, kahit tubig malunod ka, mamatay ka eh. Lunod sa dagat-dagatang apoy. Diba? Nalulunod, nasasakip eh. Amen? Pero sabi, eternal destruction or damnation is a separation from God. Hell. Hades. Alam mo, sa totoo lang, ayoko mag-preach. Kaso na naginip ako eh. Sabi na Lord, preach na ako. Sabi ko lang naman. Preach ako sa patay, preach ako sa hospital, preach ako ganon, sa company, preach ako ganon. Bakit? Sa church lang ka mag-preach? Ano may salita ng Diyos? Share the word. Sabi mo sa katabi mo, share the word of God. Ibahagi mo yung salita ng Diyos na may pag-ibig. Amen? So there's different kinds of destruction, the spiritual destruction. Sabi, your iniquities have separated you from God. Yung spiritual destruction, yung pagkasira ng relasyon natin sa Panginoon, yung matindi. Pag wala ka ng Diyos. Diba? Amen? So, the other time, yung mga tisay na pastor, nandito, diba? Pagdating ng Hamas, tinuturuan na yung mga bata. When the Hamas comes, we just close your eyes and say, Jesus is my Lord and Savior. Kaya mo yun? Dito sinasabi mo, born again Christian ako. Pupugutan ka na ng ulo. Christian ka ba? Hello? Uy, mahirap yun. Inom kayong Sprite. Mahirap yun. So, manalangin kayo na pagdating ng araw na yun, makayanan nyo yung mga ganong dilubyo. Kaya kayo nag-church to prepare us. So, there's physical destruction, there's physical illnesses, critical illnesses, and there's death. Yung physical death does not stop there. There's eternal death. And if you don't know God, there's mental, emotional, relational, social. Nababasa niya ba? Maliit eh. I'll read you it. Another kind of destruction is mental, emotional, relational, social. May nagsisuicide. Isang araw na, alas 11 ng gabi eh. Tinawagan ng mga kapatid ko eh. Akala ko yung pamangkin ko, nahulog, umiiyak. Tulong!
CCTV, lumabas ako. Paglabas ko, hindi pala yung pamangkin ko. Wala rin yung kapatid ko doon. Pero kalala ko naman. Sabi ng bata, nalaglag ako sa balite. Alas 11 ng gabi. Nalaglag siya sa balite. So nag-imbestiga na ako what happened to him. But he was in the point of emotional. Tingin ko yung emotional and mental destruction, which led to physical destruction. Nalaglag siya sa balite. Siyempre, sa tingin niyo, Superman ba siya? Pag nalaglag sa balite, ano mangyayari sa'yo? There's the law of science, the law of gravity. What if you fall from up to down? What will happen? So, nabalian siya. Di ba, ba't ka namay niya, putok-putok ulo niya. So, yung mga anak niya ba? Sine-check niya ba kung emotional disturb ba sila? Yung baka kapitbahay niyo, ganun. Oh. Kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Mentally disturbed. Oh. So, ano pa yun? Ano pa yung mga mental distractions? Anxiety, life full of confusion, without peace, loneliness, diba? Inability to control emotions, uncontrolled anger, inability to have harmonious relationship. Yan, form of distraction yan. Wala kang friend. Diba? Kahit kapatid mo, hindi mo friend. Diba? O, sino pa hindi mo friend? Ka-workmate mo, hindi mo friend. Kasi hindi sila nagbabasa ng Bible, iba religion nila, hindi mo sila friend. Paano mo sila masishare kung hindi mo sila friend? Rules without relationship will not work. Amen? Oh, so yan yung mga pinapakita ko lang sa inyo. Kung meron kayong kakalalang ganyan, o kung gusto nyo kumamit sa sarili nyo, na paminsan-minsan ganyan kayo, kailangan natin manumbalik. Sabi mo sa sarili mo, manumbalik, oy! Angelica! Sabi pangalan mo, ka na magturo. Oh, financial. Oh, poor ka ba? Sabi mo, poor. Kahit poor ako, meron akong Diyos. Hello? Uy, hindi ka looban ng Lord maging poor ka. Sabi sa katabi mo, mayaman na Diyos mo, tapos poor ka. Oh, tanong mo siya sa sarili mo, oy, bakit ka poor? Oh, next topic, why are people poor? Why are Christians poor? Oh, financial, poverty, debts, loss, gambling. Yan, yung mga kinds of distraction. So, other types of distraction. Natural distraction and human-caused distraction. Earthquake. Na? Oh, alam niyo na yan. Sa Pilipinas, typhoon. Oh, eto. Human-caused distraction. Weapons of mass destruction. Habitat destruction is the loss and degradation of natural environment. Oh, yung weapons of mass destruction, panalangan nyo. Isang pindot ka lang. Kahit away-awayin yung inchik doon. Doon. Saan ba yun? Sambales, pupunta kami doon. Yung sasawa ko eh. Diba? May ladya sila ng araw. Kahit awayin. Kahit purke. Nagtayo na sila doon eh. Nasert na nila yung kanan na doon. Tapos ganun sila. Amin yan! Di wow. Pindot ka lang. Weapons of mass destruction. Diba? Daming form na, nakaka-stress ka. Isipin mo lang yung distraction. Na-stress na kayo. And then self-destruction.
Yung ano na, Sisa, Crispin. Yun siguro yun. Alas 11 ng gabi, matod sa puno. May humahabol daw sa kanya. Bakit ka umakit ng puno na balitay? Kasi may humahabol. Pinag-pray ko. Kasi tagal ng ambulansya. Tagal. So, pagdating ng ambulansya, sabi ko, huwag na dadalhin sa, huwag na interrogate yan. Kasi that boy needs medical attention. Pastora, dito ko kay Pastora. Hindi naman sinabi Pastora ako. You have to be filled with the presence of God. Because anywhere, people need God's presence. You bring the presence of God. Amen? What kind of presence do you bring pag may chaos? Magulo yung mundo eh. Okay, binasa ko na yung types of distraction eh. Do you bring peace? Do you bring the presence of God when there's chaos? O ikaw mismo ang upper punat dulo ng gulo. You know? Sabi ko sa'yo mo, huwag po sana ako, Lord, Huwag po sana akong punat dulo ng gulo. May I bring peace? May I bring the presence of God? Amen? Amen. So palapakan natin ang Panginoon. Malang ka na. Serious? Distraction. Ayan, change na yung yung Canva. So, other types of distraction. So, mayroon na ba kayo rito? Maaga pa. Maaga pa. 4:20. Hanggang 5 tayo, di ba? Oo. So, yun nga, masanay na kayo pag ako nag-preach. Diba? 100 slides usually, pero sa partida, 76 lang ngayon. Palakpakan natin ngayon. So, sa Bible tayo. So, in the Bible, which mentions that many are on the path to destruction. What exactly is that destruction? And the Bible never specifically states that destruction is just hell. Kasi kahit dati ka sa lupa, you can be living in hell. Di ba pag nagdadas ka, Our Father who art in heaven, holy be your name, thy kingdom come, on earth as it is in heaven. Pero yung hell, pwede rin dito rin. Kasi wala lang presensya ng Panginoon. So, amen? So, magandang balita. Sabi mo sa katabi mo, magandang balita. Pumasok ka. Sabi mo, pumasok ka. Saan? Sa bahay niya, no? Ni Pastora Pina. Kasi birthday ko kahapon. Sorry po, hindi ako maganda. Nakiano lang po ako, naki-party sa apo ko. Sabi mo sa katabi mo, pumasok ka. Sa nakipot na pintuan. Naranasan nyo na ba pumasok sa makipot na yung pinto? Madali ba? Sapagkat maluwag daw yung pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at nakitid ang daang papunta sa buhay at kaunti ang makakatagpo noon. So the narrow and wide gates, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Oh! Does this one pertain only to eternal life? Oh yes! Number 1. Amen? Para makapasok sa kaharian ng Diyos. Paano? Madali, mahirap. Madali ba magbasa ng Biblia? Eh ako nga, gumaganon-ganon na yung mata ko eh. Pero kasi gutom na kaluluwa ko, mahirap eh. Pero gusto ko magbasa. Kasi gutom yung kaluluwa ko eh. Di ba? Hindi ako inaantok pag nagbabasa ko ng kaluluwa ko kasi kalakasan ko yun.
Sa mga dako sa buhay, yun. Doon ka kukuha ng lakas. So pag kailangan mo ng kagalingan, manumbalik. You need healing. You need restoration. Manumbalik saan? So salita ng Diyos. Sabi ng Lord kay Adam, who said you were naked? O pag sinabi siya ng doktor, may sakit ka. Ay sabi ng salita ng Diyos, who said you are sick? If you are clothed with the glory of the Lord, you are not sick. The Bible says, kung manunumbalik ka lang sa salita ng Diyos, ano sabi ng salita ng Diyos? By His stripes I am healed. Amen? Amen? Amen. Oh, madali ba sabihin? Di ba believer? Madali bang sabihin? So sabihin mo sa katabi mo, enter. Di ba pag kumakanta tayo? I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. Kahit may sakit, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I am healed. I will not die but live and declare the works of my God. Manong balik? Pag sinasabi sa Santana sa'yo, may sakit ako, meron akong gout. O sige, kumpisan mo pa. Sabi ko sa pinag-pray ko, ay kasi kinukumpisan mo na may sakit kang ganun. You eat the fruit of your lips. Ano nakalagay yun sa Bible? Hindi mo alam. Dapat alam mo yung salita ng Diyos, yun yung kinukumpisan mo eh. Yun yung kinakain nyo. It's not enough na you memorize your songs. That is why your worship and praise songs is good if it is the Word of God. But it's better if you memorize the Word of God. You say, when I'm sick, I recite, by His stripes, I am healed. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name, who forgives all my sins, and heals all my diseases. All! Sinabi niya lang sa diabetes lang ang gagalingin niya, papagalingin niya. Sinabi lang ba yung hypertension ang papagalingin niya? Sinabi lang ba yung epilepsy ang papagalingin niya? Sinabi ba niya gout lang ang papagalingin niya? Ano sabi? All! Ano yung all sa Tagalog? Lahat. Believer ka ba, doubter? Oh. Nanay ko nga, bilib ako eh. Ilang taon lang si mama. 85. Oh. Wala akong maintenance na gamot. Wala. Hindi masama ang gamot. Pero pag nagre-rely ka sa gamot, kagaya ng mga kalala ko, isang box ng biskuit ang gamot. Pagkatapos nun, ano na, magdadialysis na. Kasi sinira na yung gamang loob nila ng gamot. Ganyan ako nun eh, nung nagagamot ako eh. Amen. So, anong gamot mo? The Lord uses doctors. They are His now. But the Word of God, sabi, keep them in your sight, write them in the tablet of your heart, so that I will not sin against thee. Ano yung sin? Kasalanan ng sin means you miss the mark of your health, of your healing. What is your sin? You have believed the lie of Satan. Hindi ka nagagaling. Wala ka ng pag-asa. Hindi na magbabago yung anak mo. Pasaway yan. Sasabihin ni Satanas. Di ba? Tama dyan eh. Kasi kinumpisan mo eh. Faith is the substance of things hoped for, evidence of things unseen. Ano pa nananampalataya mo sa anak? Bait mo anak. Ang gwapo mo anak. Protector kita anak. Ang kalooban ng Diyos magtutupad sa iyo anak. Amen? Oh. Wala parang ngayon Panginoon. Ay, kukumpisan nyo! Paano kung hindi nyo alam ang salita ng Diyos? Anong kukumpisan niya? Dear Chadel. Yan ang kukumpisan nyo.
Dear Saro. MMK. Kawawa naman ako. Kaya alam mo yung Kristiyano pag may pinagdadaanan, makikita mo yung countenance, yung mukha. Alam mo, kung inaantok kasi pagod. Diba? Alam mo, hindi makasmile kasi kagalit yung kapitbahay. Diba? Good morning. Good morning. Paths of destruction in the Bible. The Great Flood. Alam niyo yun? Para ngayon may flood, kaya ang pangako ng Panginoon, hindi niya naipa-flood di ba? The Great Flood. God needs a devastating worldwide flood to cleanse the earth of its wickedness, sparing only Noah and his family in the ark. Diba? Ano pa yung other destruction? The destruction of Sodom and Gomorrah by fire and brimstone. Alam niyo yung storya? Alam niyo yung storya? Ay, pag di niyo alam yung storya, sabihin ko sa inyo, the Great Flood, Genesis 6-9. Yung the destruction of Sodom and Gomorrah, Genesis 19:24-25. Yun ang Bible study niyo. Basahin niyo lang yung mga destruction yun. Ewan ko na lang pag hindi pa kayo lumapit sa Panginoon. The 10 plagues of Egypt. Ano yung 10 plagues of Egypt? Ano? 10 plagues, 10. Blood. BFFLL. Blood. Frogs. Flies. And lice. Ano yung isang L? Locust. BF, binigyan ko kayo ng acronym naman, 10 plagues. BFFLL. Yung susunod na 5 plague, ano? Ano? Acronym, BHLDD. Yung kanina, BFFLL. Okay? Ngayon, BHLDD. Ano yung BHLDD? Boils. Hail. BHL. Ano yung L? Locust. D. Darkness and death of the firstborn. Ano yun? Sinumpa yung unang anak na lalaki, masakit yun Hindi sumusunod sa Diyos, matigas ang puso. Gets ko yan. Panganay mo anak na pinakamamahal. Iyak siya. Iyak si para ko. Amen? Kayo na yan, magbasa kung ano yung mga paths of destruction na nasa Biblia. Ang dami yan. Meron pang isa. Meron pang isang path of destruction. Nababasa niyo ba? Destruction of Jerusalem by Babylon. Nasa 2 Kings 25 and Jeremiah 52. The Babylonian Empire destroys the city of Jerusalem and the temple as divine judgment for Judah's persistent in disobedience. Di ba? Sabi ng pastor, sinong apostle may sabi na nung lumakad siya dun sa templo ng Jerusalem, when will you restore this temple? Sinabi niya kay Jesus yung apostle, when will you restore this temple? Nama? Kala niya kasi yung templo is made by human hands. The temple is not made by human hands. Yung templo, hindi siya magagawa ng tao. Hindi yan. Ito value lang. Sabihin mo sa sarili mo, ako. Ako ang templo. I am the temple of God. My body is the temple of God. I am a disciple of Jesus Christ. I am the church. Yung church building, pero tayo yung church. Amen? Sinabi, I am the church. You bring in the presence of God everywhere. Kaya ngayon, the Great Commission. Amen? So, yun yung mga plagues, yung mga paths of destruction. So, end-time destruction. Naantok pa rin kayo puro distraction na yung sinasabi ko End-time destruction in the Bible. Key passages describing end-time destruction. 2 Peter 3.
This chapter speaks of the coming day of the Lord, when the heavens and earth will be destroyed by fire, and elements will melt. Following this destruction, a new heaven and a new earth, where righteous dwells, are anticipated. Ayun yung New Jerusalem. Amen, Pastor? Amen. Oh, at the rapture of the church. Sama ba kayo? Kung maiwan kayo dito. Ayoko maiwan dito. Ano? Magtatabaho na lang forever. Uy, walang forever sa pagtatabaho dito sa lupa. Oh, sasama ba kayo? Asan ka na? Yung gusto sumama? The dead in Christ will Christ. Parang ako bilang. Asan ka na gustong sumama? Palakpakan ng Panginoon. Kung sasama ka. Amen. Praise God. Okay. So Matthew 24, Jesus warns that the time of unprecedented great distress will occur. Falling stars, shaking heavenly bodies. The days is coming compared to the days of Noah, where people were unaware of impending destruction. Hindi mo alam na dumarating kasi nasa aircon ka. Tama? Nagtitiktok ka. Eh, darating na pala. Gumaganon-ganon ka ba? Diba? Paro, G. Gumaganon ka ba? Okay, darating na pala ang Panginoon. Hindi ka ready. Huwag ka ngayon. Amen? Amen. Gusto mo maiwan? O sino gusto sumama? Praise God. The book of Revelation details various judgment. No? Basta may Revelation, sabi ni Brother Noel, Revelation. Basahin mo kasi. Amen. Pag nagbasa ka, mangungusap ang Panginoon sa'yo. Sabi, Lord, mangungusap ka naman sa akin. Amen? Amen. So next slide. Oh, there will be 4 kinds of destroyers. Oh, the sword to kill, dogs to drag away, the birds and the wild animals to the... Grabe. Alam mo, ayaw mo manood ng yung mga violence. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, 4 kinds of destroyer. Number 1, the sword. Refers to death by war and conflict. The dog symbolized those who would be dragged away and tear their bodies of the slave. Pero mo, kakainin na lang yung dog yung mga katawan. Tapos karay-karay yung mga katawan ng mga patay. Oh. Tapos kakainin ng mga ibon. Yung mga karay-karay ng doon, ng mga aso. Kinakain naman ng mga patay. Panalangin yung di natin wala na tayo dito. Ano ba dito sa mundo na to na kaaya-aya na gusto mo rito maiwan? So, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, that's the different types of judgment. Kasi yung distraction, pagka pinawasak ng Panginoon na yun, buhay mo. Ibig sabihin nun, warning. Sabihin sa katabi mo, warning. So wasak na yung kalusugan mo, warning. May ginagawa kang mali. Kung wasak yung financial na kaglagayan mo, may ginagawa kang mali. Kung wasak yung relasyon mo, may ginagawa kang mali. Wala kas kalooban ng Diyos. Yung pinakamasaklap nun, wasak kasi ang relasyon mo sa Panginoon. So yun may paghukom, judgment. That's why the Bible says, judgment begins within the house of God. Kasi pagka wala ka na rito, the Bible says, it is appointed for man to die once and then judgment. May paghukom na sa'yo eh. Kasi dito, nung buhay ka, hinuhusgan ka ng mga kapatiran mo, Sister, mali yan. Ako, pwede nyo mga Pastora, mali yan. Pastora, impostora. Mali yan, wrong yan, left yan, hindi yan right. Diba? That is why we're here. Amen? Iron sharpens iron. That's why you know the word of God, because we have to encourage one another. Rebuke, train. Amen? Porque lang pastor ako, hindi ako magpapawala sa inyo. Pwede niyo sabihin,
So, palakpakan natin ang Panginoon. So, you cannot understand restoration without realizing the gravity of destruction. Amen? Hindi ka ma-restore pag hindi mo alam na ano ka na pala. May problema ka. Amen? Amen. So, in Romans 26:23, the wages of sin is death. Yan, destruction. But, sabi mo sa katabi mo ba, may pag-asa. Ayun, nakalakpakan mo, may pag-asa pala. Yan. Restoration is the plan of God. Because the gift of God is eternal life and not destruction. Kaya nga namatay si Jesus para sa atin. Kaya nga yung salita ng Diyos nandiyan para manumbalik. May sakit ka, manumbalik ka sa salita ng Diyos. Wala kang pera, manumbalik ka sa salita ng Diyos. There are 2,300 verses in the Bible about money. O ini, manumbalik ka, madami. Kung pasal mo, yun yung kainin mo. Amen? Relasyon mo sa pamilya mo, marami rin. Marami. So restoration is the plan of God. And there are 3 stages of restoration. You restore first your relationship with God. Man and God, restoration. Number 2, if your relationship with God is restored, your relationship with man is restored. Diba? Kasi, kilala mo Panginoon eh, diba? So, hindi ka na mahirap pakisamahan. Amen? Kahit yung mahirap pakisamahan, kaya mo pakisamahan. Diba? Amen? O, papakisamahan mo ba lang ba yung gusto mong pakisamahan, yung madaling pakisamahan? Mamahalin mo ba lang ba yung gusto mong mahalin? Mahirap kaya mahalin yung ayaw mo mahalin. Yung kaaway mo. Try nyo. Trinay ko! Oh. Sino yung mga kaaway nyo? Na dapat mahalin nyo? Nag-test ng Christianity eh. Amen? Hindi na sila, I love you with the love of dito lang sa church, baby, wow. Oh. And then next stage of restoration, man and woman. In marriage. Diba? Ba't maraming divorce? Iwan ng Diyos. Kahit magpalit ka pa, kahit magpagawa si Isabel, si Carla, si Lorna, pareho lang yun. Kasi ikaw ay mapasa sa Diyos. Amen? Amen. A life without Jesus is like a pencil. It has no point. Because Jesus Christ died once and for all so that man can be saved. So how, do you want to know how to restore your relationship with God? Amen. So number 1, eto, restore, acronym. Restore. So mga restore. R. Ano yung R? Reach out to God by returning to Him. How do you reach out? How do you reach out to God? Repent. Ikaw, may kasalanan ka sa akin. Sister Maris. May kasalanan ka sa akin. Oh. Wasak relasyon natin. Oh. Paano ma-restore? Ikaw may kasalanan sa akin eh. Ako pa mag-reach out sa'yo? Gusto mo ma-restore? Iyon. Magpakang baba. Ako mag-reach out kasi, di ba? Pero madalas, minsan, manhid kasi siya eh. Hindi niya alam may kasalanan siya eh. Di ba? May mga ganon. Lalo na, hindi siya kasi Kristiyano. Amen? So, ang gagawin ko para ma-restore yung relationship, kasi gusto ko rin siya i-restore sa Panginoon, Papa. Ako na lang mag-reach out sa'yo. Mahirap dahil. Ikaw may kasalanan sa akin. Tinotoo niya. Wala pa kanya si Maris. Tinotoo. Example lang. Ikaw may kasalanan sa akin. Halimbawa, ikaw may kasalanan sa akin. Example, ikaw may kasalanan sa akin. Sabi ganun, repent eh. Ano ka mag-reach out eh? Para may restore yung relasyon eh. Syempre ikaw mag-reach out ka sa akin, diba? Kasi nasa iyo Diyos. Pero kasi may mga tao, makapal, ayaw nila. Kasi hindi nila kilala si Lord eh. Kahit sila na naka-open, ayaw niya mag-reach out. Ay, sa'yo, ayaw mag-restore. So tayo kasi, Kristiyano, tayo ang magre-reach out.
Amen. So, gets? Pakalipan ni Panginoon. Mahirap dali. Oh. Malakpakan niya si Maris. Madali lang. Oh, so Acts 3:19 to 21 sabi, repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out, the times of refreshing may come from the presence of the Lord. That He may send the Christ, that He may send Christ, appointed for you Jesus, whom heaven must receive until the time of restoring all things about which God spoke by the mouth of His prophets long ago. So, first step in restoration is reaching out and repent. Amen? Amen. So, reach out and repent. And then next, how can we be restored? Because restoration is an atonement. Yung atonement, reparation for a wrong. Wrong ka eh. Wrong ka, na-open mo ako, Maris. Wrong ka! Diba? Na-open mo ako, Maris. So, para ma-restore ang relasyon natin, para friends tayo ulit, diba? Ikaw mag-reach out, ikaw magsusorry. Eh, kaso si Maris, hindi pa kayo siya, kapal ng face. Diba? So, so, kasi gusto kong maging friend si Maris. Oy, Maris. Diba? Hindi siya nag-sorry. Alam pa nga natin ang Panginoon. Ayan. And then next, so because we have an advocate, Jesus Christ. Kasi ang Panginoon, nananahan sa atin, Panginoong Jesus, di ba? He is the atoning sacrifice for our sins. Not only our sins, but of the whole world. Di ba? So, ang ganda nung kahit anong kasalanan mo. Di ba? Kahit na malaki, maliit, small, medium, large. He is the atonement. So, in a few weeks, Pastor, di ba? It's gonna be Feast of Trumpets. Ang Feast of Trumpets, ano ba yun? Atonement. Sabi mo sa katabi mo, atonement. So, because that is atonement, ang ibig sabihin ng atonement, si Jesus Christ is the propitiation of our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. And in 1 John 4:10 says, in this is love, not that we have loved God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Yan. So kahit na-offend ako, Maris, di ba? Na si Kristo namatay para sa'yo, tsaka sa akin, okay na yan, forget mo na yan, move on na tayo. Di ba? Amen? Hindi yung chapter 1, chapter 2, kasi ganito ka. Kasi ganito, ang haba ng listahan, di ba? Eh, di ba? Eh, namatay na nga si Kristo. Di ba? Amen. Praise God. O, yun. So, next, restoration kasi requires sacrifice. Sacrifice, mahirap magpagod pa ba eh. Pag alam mo na open ka, madali? Madali ba? Mahirap. O, yung restoration ng health, madali ba yon? Ha? Madali bang kumain ng hindi bawal? Pag sinabi sa'yo, bawal yan. Tataas ang GI mo. Madali. Sakripisyo yung magkaroon ng good health. Sakripisyo mag 10,000 walks away. Para bumaba yung GI mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sacrifice. May mga Kristiyano pilasa pa. Nag-sacrifice na nga si Jesus sa akin, pati yung magsasacrifice pa. Tama ba yun? Siyempre. Naranasan mo nga yung grasya ng Panginoon, biyaya ng Panginoon eh. Amen? Mag-sacrifice ka rin. So, madali, mahirap. Yes ka ng yes, ha? Yes ka ng yes, Marisa. Nasabi ko sa'yo. So, Hebrews 9:12. So, He entered once and for all into the holy places, not by means of blood, of goats and calves, but by means of His blood, securing an eternal redemption. Diba? Kasi sabi, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So ito, ang healing verse nito, pag kami sakit kayo, ito yung kukumpasan nyo, kaya manumbalik sa kagalingan. Pag nararamdaman mo, parang hindi ako magandang nararamdaman, huwag mong ikukumpisan yun. Yung mga sakit na nararamdaman mo, mong kukumpisan, ang sasabihin mo, He Himself bore our sins in His body. Sa pamagitan ng latay ni Kristo, ako'y pinagaling niya. Amen? Kung masasabi mo,
diabetic ako, mataas yung ganito ko, mataas yung ganyan ko, ganyan ko lang alam, magsayaw ka sa dami ng kalakumpisal mo, di ba? Ang ikumpisal mo, yung salitahan ng Diyos, kaya masabi, manumbalik sa salitahan ng Diyos. Eh bakit pa binigay yung Biblia sa atin? Buti sana kung lumalabo yung mata mo. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, memorize niya na lahat ng healing verse. May memorize niya lahat yung money verse. Kasi memorize niya yung mga pangako ng Panginoon. Yun ang panlaban niyo. Amen? Amen. So for Christ also suffered once for sins, and the righteous that He might bring us to God. Put to death in the flesh, but made in alive by the Spirit. And so who will restore? The Word of God. So medyo mahaba na kasi 5 o'clock na, no? So bibigay ko na lang yung acronym R. Reach out and repent. O, ano yung E? Evaluate your heart. Examine your heart. What needs restoration in your heart? Yun, sinabi ko na, yung salita ng Diyos. Because the word is near you. Like if you confess, I am healed, you will be healed. If you confess, you are sick, you will be sick. If you confess, I am poor, you will be poor. But if you confess, I will be rich, I will be rich. Di ba kaya sabi, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Eh, poor ka na nga sinasabi ko, hirang buhay ko. Amen? Amen. Praise God. Sige. Yan. And then, ano yung S? Surrender, control, and submit to His word. So, pag alam mo na yun, magsubmit ka na lang. The doctor's diagnosis is not the final authority in your life. Your bank account is not the final authority in your life. What is the final authority of your life? The Word of God is the final authority in your life. Sabi mo ngayon, the Word of God is the final authority in my life. Diba? Kaya mga magulang sinasabi sa mga anak, bubo ka. Lihanas niya magulang mo, hindi bubo yan. Walang ginawang bubong Panginoon. Yan ba? Wala. Okay, ano pa? Matumulo ng isang kurama. R-E-S-T. Trust in God's promises and His perfect timing. Daming promises ng Panginoon, di ba? Oh, your promises won't let go of me. Hey! 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 Shit! Wala. Sige, okay. So when you are rooted in the Word of God, supernatural miracles will flow naturally in your life. Sabihin mo, flow! Supernatural. Healing. Flow. Yan. Amen. So, yan. Yan yung restoration. Ay, bumalik. Ano na? Ano na? Ano na susunod? T, O, obey. Obey the Word of God. And then R, revive yourself in the Holy Spirit. And then E, ano yung E sa restore? Embrace. Embrace. Sino embrace? Kabit ng kapitbahay mo? Sino embrace mo? Pera mo? Ino? Ano? Sino embrace? Embrace! Sino nga embrace? Sige, sirit na. Embrace the promise. Trust in the promise. Dito yun eh. Ano embrace? Sino embrace? Embrace the new creation He is making you. The new creation. Amen? New creation ko na nga eh. So yun. Hello, Sister Maris. Hello, Sister Dina. Wala akong benta lupa. Di ba? Nakakita mo yung mga ayan, di ba? Walang benta. Sa pahot. Embrace the new creation He is making you. So do you want to restore your relationship with God?
examine your life. In what areas of your life needs restoration? Okay? In what areas of your life? Diba? Kasi iba maang-maangan eh. Restoration cannot come kung maang-maangan ka. Ayaw mong aminin sa sarili mo na kailangan mo ma-restore. Perfecto ka? We all need to be restored. Because in Malachi 3:7 it says, ever since the time of your ancestors you have turned away from the decrees. The Lord says, return to me. Manumbalik, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? When we have never gone away. Diba? Kapal ng mukha. Paano daw siya babalik? Hindi naman daw siya na. Diba? Sasabihin mo sa Lord, bakit Lord? Bakit ba kailangan ko naman manumbalik? Christian naman ako eh. Wala naman akong kasalanan. Ano? Ano nagawa akong kasalanan? Mama Denise? So, let us stand and ask the Lord. Lord, I need to be restored. And do you need to be restored? Kailangan mo bang manumbalik? Yung binasa ni Sister Chanel ng John 15. If you remain in me, and I will remain in you, ask whatever you will, sabi ng Panginoon, diba? Diba? Because apart from me, you can do nothing, Jesus said. Huwag tayong nagmamakamaangan na hindi natin kaya. Na kaya natin pag walang Panginoon. Hindi ko kaya. Sa totoo lang. Hindi ko kaya, kapalan mo ako ito na. Ako naman ni Pastora Bina. Nag-preach. O kung halimbawa, nanumbalik ka na, kailangan mo bang manatili? O aalis ka pa, Kristiyano ka na, aalis ka pa. Dito ka na eh. Alis ka pa? O kailangan mo umusan. Ang tiga-tiga ka na lang. Ganda ka na lang ba? So, 3 stages of restoration. Kailangan mo manibalik. What areas of your life you need to be restored? Kailangan mo manatili dyan, stagnant ka na. Baga sa kanal, baho mo na eh. Ayaw mo bang yun? Kailangan mo usad. Sabi mo kailangan mag-grow. Amen? Amen. So tayo tumayo. Gagabihin na tayo eh. Andiyan doon sa Father Ekin. Kaya let us pray. Amen. Let us sing the song. Do you know the song? Worthy. You are worthy. King of Kings. Yeah. Siguro yan natin. Sige, gusto niyo pong makag sa Panginoon because He is worthy to pray. Worthy. G. Worthy. You are worthy. King of Kings, Lord of Lords. You are worthy. Do you think He's worthy? We are not worthy. Sabi, all our works are like filthy rags. Yung mga gawa natin, parang basahan na yun. Wala yan. Wala yung sa harapan ng Panginoon. Amen? G. You give me a G. Yan. Okay, all eyes closed, all heads bowed. Let us sing to the King of Kings. Worthy. Worthy, O God, you are worthy. King of Kings, Lord of Lords, you are worthy. I will worship you today, O God. Hallelujah. Worthy. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. You are worthy. King of Kings. King of Kings, Lord of Lords. You are worthy. Worthy. You are worthy, King of Kings, Lord of Lords. I worship you. You are holy. Sing it to the Lord. Holy. You are
You are Jesus, King of kings, Lord of lords. You are Jesus, Jesus, Jesus. You are Jesus, King of kings, Lord of lords. I worship you. Sing it to the Lord Jesus, Jesus. You are Jesus, King of kings, Lord of lords. You are Jesus, Jesus, Jesus. You are Jesus, King of kings, Lord of lords. I worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. I worship you. Today, if you are here and you think you have to grow deep and deepen your relationship with God, kung narito kayo ngayon sa patingin nyo, kulang kayo sa pinansyal, meron kayo karamdaman, o isa sa pamilya na may karamdaman, mga relasyon na ay wasak, kailangan nyo magbalik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Jesus, Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords. You are Jesus, Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords. I worship you. Holy, holy, Lord God Almighty. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords. You are holy, holy, holy. You are holy, King of kings, Lord of lords. I worship you. Para dun sa may sakit, sabihin mo sa Panginoon, Jesus, you're my healer, healer, healer. You're my healer, King of kings, Lord of lords. You're my healer, healer, healer. You're my healer, King of kings, Lord of lords. I worship you. Hallelujah. If any one of you is sick, raise your hand to the Lord. Eyes all closed. Huwag titingin sa kanan. Huwag titingin sa kaliwa. The Holy Spirit is here. He will do miracles. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one, there is no one
your word, that you said in your word, these are the signs that follow those who believe. In my name, Jesus Christ, you will lay hands on the sick and they will recover. Hallelujah. This is your authority as a believer. To lay hands on the sick and they will recover. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I let loose the healing power of God. Holy Spirit, I pray, Lord, for every spirit that is sick right now, even those who are watching online, let loose the spirit of healing. You are my healer. You're my healer. King of kings, Lord of lords, you're my healer. Healer. You're my healer. King of kings, Lord of lords, I worship you. The Lord is saying to me, the reason why you are not healed, because you're a doubter. The reason why you are healed is because you do not read the Word of God and claim the promises of healing in your life. The reason why you are not healed is because you don't take authority over darkness in your life. You don't take authority of Satan. You don't command the atmosphere in your life. You entertain thoughts of sickness in your life. Hallelujah. I ask the congregation to lay hands on your mind and say, I have a mind of Christ. I will be transformed and renew my mind with the Word of God in Jesus' name. Panginoon, turuan mo po akong bumabad sa iyong salita, O Diyos. Restore unto me the joy of my salvation. Take not thy Holy Spirit from me, O God. Let not any known or unknown sin be in my heart that will block all the blessings and healings in my life. In Jesus' name, I ask Pastor Isaiah. So please pray as you sing again. Praise the Lord. We have heard the Word of God today. And I believe that God has already spoken to our hearts. The Bible says, today if we hear His voice, we should not harden our hearts, but rather let us have a strong resolution to be doers of the Word, and not hearers only. The Bible says that the Lord Jesus Christ, the Son of the living God, came down from heaven, died on the cross to redeem us from the curse of sin. He came to reconcile us back to God. He who knew no sin became sin for us, that through His sacrifice we might become the righteousness of God in Him. And the Lord Jesus Christ said, if the thief comes only to steal, to kill, and to destroy, Jesus Christ came to restore all the things that the devil has stolen. For Jesus said, I have come that you might have life and have it more abundantly. We will ask Pastor Rabina to come here in front and we will pray for her. Hallelujah. Let's extend our hands upon Pastor Rabina this afternoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you for your calling upon your son, upon your daughter, Pastor Rabina. We thank you, Lord, for the gifts that you have entrusted, deposited in her. Thank you, Lord, that
your great plans and purposes for her is truly manifested, Lord God. As you have let her experience the great restoration, the miraculous healing that she had received from you. And Father, as she celebrated her birthday yesterday, continue, Lord, to declare the double portion of the anointing of your Holy Spirit to be upon her. We continue, Lord, to declare your superabundant blessings. We declare your favor. We declare, Father God, in the name of Jesus, your continued guidance and protection upon her, Lord. And wherever she goes, you will give her the boldness to the spiritual authority that you have given her, Lord God, to continue to preach the word in season or out of season, to preach the word, to rebuke, to reprove, and to continue to instruct people in the way of righteousness. We thank you, Lord, for her life. We thank you, Lord, for her family. And we know, Lord God, that she is blessed far beyond measure. We declare, Lord God, that her entire family will continue, Lord, to experience the saving grace of our Lord Jesus Christ. And they will continue to walk in the ways of the Lord, emulating the example of their mother. We give you praise. We thank you, Lord, for her life. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Let's remain standing for our benediction. Let's lift up our hands to the Lord. Hallelujah. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To Jesus Christ, our God and Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Amen. All the people of God say amen. Amen.